Usap-usapan ngayon sa larangan ng politika ang matinding palitan ng pahayag sa pagitan ni Rodolfo Marcoleta at Risa Hontiveros kaugnay ng panukalang batas laban sa political dynasty. Sa gitna ng patuloy na diskusyon tungkol sa reforma sa sistemang pampulitika sa Philippines, naging sentro ng kontrobersya ang naging pahayag ni Marcoleta na tila direktang bumabanat sa posisyon ni Hontiveros tungkol sa nasabing panukala. Sa isang talakayan na naging mainit sa social media at sa mga political forum, iginiit ni Marcoleta na ang panukalang anti-political dynasty ay hindi kasing simple ng ipinapakita ng ilan. Ayon sa kanya, bagamat maganda pakinggan ang layunin ng batas na pigilan ang paghawak ng kapangyarihan ng iilang pamilya, dapat daw munang pag-aralan ng mabuti ang magiging epekto nito sa demokratikong proseso. Para kay Marcoleta, ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga botante at kung patuloy na nananalo ang isang pamilya sa eleksyon, maaaring ito ay dahil sa tiwala ng mamamayan at hindi lamang dahil sa kanilang apelyido. Hindi nagustuhan ng ilang taga-suporta ni Hontiveros ang pahayag na ito dahil para sa kanila malinaw na layunin ng anti-political dynasty bill na wakasan ang matagal ng problema sa politika ng bansa kung saan iisang pamilya lamang ang paulit-ulit na namumuno sa isang lugar. Para kay Hontiveros, mahalaga ang panukalang ito upang mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming bagong lider na makapasok sa pamahalaan at makapagbigay ng sariwang ideya sa pamamahala. Ngunit ayon kay Marcoleta, hindi dapat gawing simpleng solusyon ang pagbabawal sa political dynasty. Sinabi niya na kung ipagbabawal ang mga pamilya na sabay-sabay na tumakbo o humawak ng posisyon, maaaring malabag ang karapatan ng bawat Pilipino na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Dagdag pa niya, hindi raw dapat husgahan ng isang kandidato base lamang sa kanyang apelyido, kundi sa kanyang kakayahan, track record at serbisyo sa bayan. Sa kabilang banda, ipinunto naman ng kampo ni Hontiveros na hindi sapat ang argumento na bahala ang botante dahil sa maraming lugar sa bansa, ang political dynasty ay may malaking impluensya sa lokal na ekonomiya, sa kampanya at maging sa access sa resources. Dahil dito, nagiging mahirap para sa mga bagong kandidato na makipagsabayan sa mga pamilyang matagal nang nasa kapangyarihan. Lalong uminit ang diskusyon nang magbigay pa ng ilang matitinding pahayag si Marcoleta kung saan sinabi niyang dapat maging maingat ang mga mambabatas sa paggawa ng batas na maaaring magmukhang popular ngunit may komplikadong epekto sa hinaharap. Para sa kanya, mahalagang balansehin ang reforma at ang pagprotekta sa karapatan ng bawat mamamayan na lumahok sa demokratikong proseso. Samantala, patuloy namang ipinagtatanggol ni Hontiveros ang kanyang posisyon. Ayon sa kanya, matagal nang nakasaad sa konstitusyon ng Pilipinas ang prinsipyo laban sa political dynasty, ngunit hanggang ngayon ay wala pang malinaw na batas na nagpapatupad nito. Para sa kanya, panahon na upang seryosohin ng Kongreso ang isyong ito at maglatag ng konkretong hakbang upang palakasin ang tunay na demokrasya sa bansa. Marami ring netizens ang nahati ang opinyon. Ang ilan ay sumasang-ayon kay Marcoleta at sinasabing ang tunay na kapangyarihan ay dapat manatili sa kamay ng botante. Para sa kanila, kung hindi gusto ng mamamayan ang isang political dynasty, maaari naman nilang iboto ang ibang kandidato. Ngunit may mga nagsasabi rin na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon, lalo na sa mga probinsya kung saan malaki ang impluensya ng mga pamilyang matagal nang nasa politika. Sa kabila ng mainit na palitan ng opinyon, malinaw na ang usapin ng political dynasty ay isa sa pinakamahalagang debate sa politika ng Pilipinas ngayon. Ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang politiko o sa isang panukalang batas, kundi tungkol sa mas malalim na tanong kung paano masisiguro na ang sistema ng pamahalaan ay tunay na bukas para sa lahat ng Pilipino. Habang patuloy ang diskusyon sa Kongreso at sa publiko, maraming Pilipino ang naghihintay kung ano ang magiging direksyon ng panukalang ito. Magiging batas ba ito na magbabago sa mukha ng politika sa bansa o mananatili lamang itong isang ideya na patuloy na pinagtatalunan? Sa huli, ang debate sa pagitan ni Marcoleta at Hontiveros ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang bukas na talakayan sa isang demokratikong lipunan. Sa pamamagitan ng ganitong diskurso, nabibigyan ng pagkakataon ang mamamayan na mas maintindihan ang iba't ibang pananaw at makapagpasya kung anong uri ng pamamahala ang nais nilang makita sa hinaharap ng Pilipinas. Sa gitna ng umiinit na diskusyon sa politika sa Philippines, naging sentro ng atensyon ang matinding palitan ng pananaw sa pagitan ni Rodolfo Marcoleta at Risa Hontiveros tungkol sa panukalang anti-political dynasty. Ang unang mahalagang punto sa isyong ito ay ang matinding kritisismo ni Marcoleta sa panukala at sa paraan ng paglalatag ng argumento ng kampo ni Hontiveros.
Para kay Marcoleta, ang issue ng political dynasty ay hindi lamang simpleng usapin ng paghadlang sa mga pamilya na manatili sa kapangyarihan. Para sa kanya, ito ay isang mas komplikadong usapin na may kinalaman sa karapatan ng bawat mamamayan na lumahok sa demokratikong proseso ng bansa. Sa kanyang mga pahayag, iginiit ni Marcoleta na bagamat maaaring maganda ang layunin ng panukalang anti-political dynasty, dapat itong pag-aralan ng mabuti bago ipasa bilang batas. Ayon sa kanya, may posibilidad na ang naturang panukala ay makasagabal sa karapatan ng ilang individual na nais maglingkod sa publiko. Kung ipagbabawal ang mga miyembro ng isang pamilya na sabay-sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa gobyerno, maaaring magkaroon ng sitwasyon kung saan ang isang taong may kakayahan at suportado ng mamamayan ay hindi makakatakbo dahil lamang sa kanyang apelido o sa posisyon na hawak ng kanyang kamag-anak. Ito ang isa sa mga pangunahing punto na ginamit ni Marcoleta sa kanyang pagbabanat sa panukala. Para sa kanya, ang demokrasya ay nakabatay sa kalayaan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga leader. Kung ang isang pamilya ay patuloy na nananalo sa eleksyon, maaaring ito ay dahil sa patuloy na pagtitiwala ng publiko sa kanilang kakayahan. Sa ganitong pananaw, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng botante at hindi sa batas na naglilimita kung sino ang maaaring tumakbo. Ang mga pahayag na ito ay malinaw na tumutukoy sa posisyon ni Hontiveros na matagal nang nagsusulong ng mas mahigpit na hakbang laban sa political dynasty. Para sa kanya, ang political dynasty ay isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang bagong leader na makapasok sa politika. Sa maraming lugar sa bansa, iisang pamilya lamang ang paulit-ulit na nakaupo sa iba't ibang posisyon ng pamahalaan. Dahil dito, nagiging limitado ang pagpipilian ng mamamayan at nahihirapan ang ibang kandidato na makipagsabayan sa impluensya at resources ng mga matagal nang nasa kapangyarihan. Dito naging malinaw ang banggaan ng dalawang pananaw. Sa panig ni Hontiveros, ang anti-political dynasty bill ay isang mahalagang hakbang upang palawakin ang oportunidad para sa mga bagong leader at upang maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang pamilya lamang. Ngunit sa panig ni Marcoleta, ang ganitong hakbang ay maaaring maging masyadong restriktibo at maaaring lumabag sa prinsipyo ng pantay na karapatan sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Sa kanyang mga pahayag, hindi lamang simpleng pagtutol ang ipinakita ni Marcoleta, kundi isang hamon sa mga taga-suporta ng panukala. Ipinunto niya na ang problema sa politika ay hindi lamang tungkol sa apelido o sa koneksyon ng isang kandidato. Para sa kanya, mas mahalagang tingnan ang kakayahan, integridad at serbisyo ng isang tao. Kung ang isang kandidato ay may maayos na track record at patuloy na sinusuportahan ng mamamayan, bakit daw ito pipigilan ng batas? Ang ganitong argumento ay nakakuha ng suporta mula sa ilang sektor na naniniwala na ang tunay na solusyon sa problema ng political dynasty ay ang pagpapalakas ng kamalayan ng botante. Para sa kanila, kung mas magiging mapanuri ang mamamayan sa pagpili ng kanilang mga leader, hindi na magiging malaking problema kung ang isang kandidato ay mula sa isang kilalang pamilya sa politika. Gayunpaman, hindi rin nawala ang mga kritiko ng pananaw ni Marcoleta. Ayon sa kanila, hindi sapat na sabihin lamang na nasa botante ang kapangyarihan. Sa realidad ng politika sa Pilipinas, maraming salik ang nakakaapekto sa eleksyon tulad ng pera, makinarya ng kampanya, at matagal ng impluensya ng mga political clan sa mga lokal na komunidad. Dahil dito, nagiging hindi pantay ang laban sa pagitan ng mga bagong kandidato at ng mga pamilyang matagal nang nasa kapangyarihan. Sa kabila ng mga kritisismong ito, nananatiling matibay ang posisyon ni Marcoleta na ang anumang batas na ipapasa ay dapat balanse at hindi agad-agad naglilimita sa karapatan ng mga mamamayan. Para sa kanya, mahalagang pag-isipan kung paano mapapabuti ang sistema ng politika nang hindi sinasakripisyo ang demokratikong prinsipyo ng malayang pagpili. Ang matinding palitan ng pahayag ni na Marcoleta at Hontiveros ay naging simbolo ng mas malawak na debate sa bansa tungkol sa tunay na kahulugan ng demokrasya. Ito ay hindi lamang usapin ng dalawang politiko, kundi isang diskusyon na sumasalamin sa magkakaibang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa kung paano dapat pamahalaan ang bansa. Sa huli, ang kritisismo ni Marcoleta sa panukalang anti-political dynasty ay nagpapakita ng isang mahalagang perspektibo sa usaping ito. Bagamat maraming naniniwala na kinakailangan ang batas upang pigilan ang dominasyon ng mga political clan, may mga naniniwala rin na ang tunay na solusyon ay nasa mas malalim na reforma sa sistema ng eleksyon at sa pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan.
Habang nagpapatuloy ang diskusyon at debate sa loob at labas ng Kongreso, malinaw na ang issue ng political dynasty ay mananatiling isa sa pinakamahalagang usapin sa politika ng Pilipinas. At sa gitna ng lahat ng ito, ang palitan ng pananaw ni na Marcoleta at Hontiveros ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang bukas na talakayan sa isang demokratikong lipunan kung saan ang iba't ibang ideya at argumento ay maaaring pag-usapan upang makahanap ng pinakamahusay na direksyon para sa kinabukasan ng bansa. Sa gitna ng patuloy na diskusyon tungkol sa panukalang anti-political dynasty sa Philippines, isa sa pinakamahalagang punto ng debate ay ang banggaan ng dalawang prinsipyo sa demokrasya. Ang karapatan ng bawat mamamayan na tumakbo sa anumang posisyon sa pamahalaan at ang layunin ng batas na pigilan ang labis na dominasyon ng mga political dynasty sa sistema ng politika. Ang usaping ito ay naging sentro ng palitan ng pananaw ni na Rodolfo Marcoleta at Risa Hontiveros, kung saan malinaw na ipinakita ang dalawang magkaibang perspektibo kung paano dapat tugunan ang matagal ng problemang ito sa bansa. Sa isang banda, naniniwala ang ilang mambabatas at political observers na ang bawat mamamayan ay may karapatang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno basta't siya ay kwalipikado ayon sa batas. Ito ay isang mahalagang bahagi ng demokratikong sistema kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa mamamayan. Sa pananaw na ito, hindi dapat hadlangan ng isang tao na tumakbo sa eleksyon dahil lamang sa kanyang apelido o sa katotohanang may kamag-anak siyang nasa politika. Para sa kanila, kung ang isang kandidato ay patuloy na nananalo sa eleksyon, ito ay dahil sa tiwala at suporta ng mga botante. Ito ang argumento na madalas na ipinapahayag ni Marcoleta sa diskusyon tungkol sa anti-political dynasty bill. Ayon sa kanya, kung ang batas ay maglalagay ng mahigpit na limitasyon sa mga miyembro ng isang pamilya na sabay-sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa gobyerno, maaaring ito ay lumabag sa karapatan ng isang individual na lumahok sa pampublikong serbisyo. Para sa kanya, hindi dapat ipagkait sa isang tao ang pagkakataong tumakbo sa eleksyon kung siya ay may kakayahan at nais paglingkuran ang bayan. Gayunpaman, may isa pang pananaw na nagsasabing bagamat mahalaga ang karapatan ng bawat mamamayan na tumakbo sa eleksyon, kailangan ding isaalang-alang ang mas malawak na epekto ng political dynasty sa sistema ng pamahalaan. Para sa mga taga-suporta ng anti-political dynasty bill, kabilang na si Hontiveros, ang patuloy na paghawak ng kapangyarihan ng iilang pamilya sa politika ay nagiging hadlang sa tunay na kompetisyon sa eleksyon. Sa maraming probinsya at lungsod sa Pilipinas, may mga pamilya na matagal nang nakaupo sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Maaring ang isang miyembro ng pamilya ang mayor, ang isa naman ay gobernador, habang ang iba pang kamag-anak ay nasa kongreso o konseho. Dahil dito, nagkakaroon ng sitwasyon kung saan ang kapangyarihan ay nakasentro lamang sa iisang pamilya. Para sa mga kritiko ng political dynasty, ang ganitong sistema ay naglilimita sa pagkakataon ng ibang individual na makapasok sa politika. Isa pang mahalagang punto sa diskusyong ito ay ang impluensya ng political dynasty sa mga eleksyon. Sa maraming pagkakataon, ang mga pamilyang matagal nang nasa politika ay may malaking access sa resources, campaign machinery, at political networks. Dahil dito, nagiging mas mahirap para sa mga bagong kandidato na makipagsabayan sa kanila. Kahit na may kakayahan at magandang plataporma, ang isang bagong kandidato, maaaring mahirapan siyang makilala at makakuha ng sapat na suporta mula sa mga botante. Dito pumapasok ang argumento ng mga nagsusulong ng anti-political dynasty bill. Para sa kanila, ang layunin ng batas ay hindi upang ipagkait ang karapatan ng isang tao na tumakbo sa eleksyon, kundi upang tiyakin na ang sistema ng politika ay mananatiling bukas at patas para sa lahat. Sa pamamagitan ng paglalagay ng limitasyon sa sabay-sabay na paghawak ng kapangyarihan ng mga miyembro ng isang pamilya, inaasahan nilang mas maraming bagong leader ang magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa pamahalaan. Gayunpaman, hindi rin madaling balansehin ang dalawang prinsipyong ito. Ang demokrasya ay nakabatay sa kalayaan at pantay na karapatan ng mga mamamayan. Kapag ang isang batas ay masyadong mahigpit sa paglimita kung sino ang maaaring tumakbo sa eleksyon, maaaring lumitaw ang mga tanong tungkol sa pagiging makatarungan nito. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang diskusyon at debate sa loob ng Kongreso at sa publiko tungkol sa tamang paraan ng pagpapatupad ng anti-political dynasty provision. Sa Konstitusyon ng Pilipinas, may probisyon na nagsasabing dapat ipagbawal ang political dynasty ayon sa itatakdang batas ng Kongreso. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan ay wala pang komprehensibong batas na malinaw na naglilimita sa political dynasty. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang panawagan ng ilang mambabatas na gumawa ng konkretong hakbang upang maipatupad ang prinsipyong ito.
Para kay Hontiveros at sa iba pang sumusuporta sa panukalang batas, ang pagpasa ng anti-political dynasty law ay isang mahalagang hakbang upang palakasin ang demokratikong institusyon ng bansa. Naniniwala sila na sa pamamagitan nito ay mas magiging patas ang kompetisyon sa eleksyon at mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng pagkakataong maglingkod sa pamahalaan. Samantala, para naman sa mga tulad ni Marcoleta, mahalagang tiyakin na ang anumang batas na ipapasa ay hindi lalabag sa karapatan ng mga mamamayan. Para sa kanila, dapat maging maingat ang mga mambabatas sa pagbalangkas ng batas upang hindi ito maging diskriminasyon laban sa mga individual na nagmula sa pamilyang may kasaysayan sa politika. Sa huli, ang debate tungkol sa karapatan na tumakbo sa posisyon at ang layunin na pigilan ang political dynasty ay nagpapakita ng komplikadong kalikasan ng demokrasya. Walang madaling sagot sa problemang ito dahil parehong mahalaga ang dalawang prinsipyo na sinusubukang ipagtanggol ng bawat panig. Ang patuloy na diskusyon sa isyong ito ay nagpapakita na ang demokrasya ay isang proseso na patuloy na umuunlad. Sa pamamagitan ng bukas na debate at malalim na pag-aaral ng mga panukala, umaasa ang maraming Pilipino na makakahanap ang bansa ng balanse sa pagitan ng pagprotekta sa karapatan ng bawat mamamayan at ng pagtiyak na ang sistema ng politika ay magiging mas patas, mas bukas at mas tunay na kinakatawan ang interes ng sambayanan. Sa patuloy na diskusyon tungkol sa panukalang anti-political dynasty sa Philippines, lumalabas ang mas malalim na usapin tungkol sa kinabukasan ng demokrasya at ng sistemang pampulitika ng bansa. Ang debate na ito ay hindi lamang umiikot sa personal na palitan ng pananaw ni Rodolfo Marcoleta at Risa Hontiveros, kundi sa mas malaking tanong kung paano magiging mas patas, mas bukas, at mas makatarungan ang pamamahala sa bansa. Ang ikatlong mahalagang punto sa usaping ito ay ang mas malawak na epekto ng anti-political dynasty bill sa direksyon ng politika at demokrasya sa Pilipinas. Matagal nang kilala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng malalakas na political dynasty. Sa maraming lalawigan at lungsod, may mga pamilya na ilang dekada nang namumuno sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Halimbawa, maaaring ang ama ay naging gobernador, ang anak ay naging mayor, habang ang iba pang kamag-anak ay nasa kongreso o lokal na konseho. Dahil sa ganitong sitwasyon, nagkakaroon ng konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang pamilya lamang. Para sa ilang eksperto sa politika, ito ay maaaring magdulot ng limitadong kompetisyon sa eleksyon at makabawas sa pagkakataon ng mga bagong leader na makapasok sa pamahalaan. Sa kontekstong ito, nakikita ng mga taga-suporta ng anti-political dynasty bill ang panukala bilang isang mahalagang reforma. Para sa kanila, ang pagpasa ng batas na maglilimita sa sabay-sabay na paghawak ng posisyon ng mga miyembro ng isang pamilya ay makakatulong upang mabuksan ang sistema para sa mas maraming Pilipino. Kung mababawasan ang impluensya ng malalakas na political clan, maaaring mas maraming bagong kandidato ang magkakaroon ng lakas ng loob na tumakbo sa eleksyon. Ito ay maaaring magdala ng sariwang ideya, bagong perspektibo at mas modernong paraan ng pamamahala sa gobyerno. Ang isa pang posibleng epekto ng anti-political dynasty law ay ang pagpapalakas ng tunay na kompetisyon sa eleksyon. Kapag hindi na dominado ng iisang pamilya ang politika sa isang lugar, mas magiging bukas ang laban para sa iba't ibang kandidato. Sa ganitong paraan, mapipilitan ang mga politiko na magpakita ng mas malinaw na plataporma, mas konkretong programa, at mas mahusay na serbisyo upang makuha ang tiwala ng mga botante. Para sa ilang tagamasid ng politika, ito ay maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng accountability sa pamahalaan. Gayunpaman, may mga nagsasabi rin na ang anti-political dynasty bill ay hindi sapat na solusyon sa mga problema ng politika sa Pilipinas. Ayon sa kanila, kahit pa magkaroon ng batas laban sa political dynasty, maaaring makahanap pa rin ng paraan ang ilang pamilya upang mapanatili ang kanilang impluensya. Halimbawa, maaaring gumamit sila ng mga political ally o kaalyadong kandidato upang patuloy na kontrolin ang pamahalaan sa likod ng eksena. Dahil dito sinasabi ng ilang eksperto na kailangan ding palakasin ang iba pang institusyon tulad ng political parties, campaign finance regulation at voter education. Mahalaga ring tandaan na ang demokrasya ay hindi lamang nakasalalay sa mga batas, kundi sa aktibong partisipasyon ng mamamayan. Kahit na magkaroon ng anti-political dynasty law, kung ang mga botante ay patuloy na pipili ng mga kandidato base lamang sa popularidad o sa apelyido ng pamilya, maaaring hindi rin magbago ang sistema. Kaya para sa maraming analyst, mahalaga ang pagpapalawak ng political awareness ng mga mamamayan upang maging mas mapanuri sila sa pagpili ng kanilang mga leader.
Sa kabilang banda, may mga politiko at legal experts na nag-aalala na ang anti-political dynasty bill ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa demokratikong karapatan ng mga mamamayan. Isa sa mga argumento nila ay ang posibilidad na ang batas ay maglilimita sa karapatan ng isang individual na tumakbo sa eleksyon dahil lamang sa kanyang relasyon sa ibang politiko. Para sa kanila, maaaring maging kontrobersyal ang ganitong hakbang dahil maaaring ituring itong diskriminasyon laban sa isang tao batay sa kanyang pamilya. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang masusing pag-aaral sa Kongreso tungkol sa tamang balanse ng batas. Kailangang tiyakin ng mga mambabatas na ang panukala ay epektibong makakapigil sa labis na konsentrasyon ng kapangyarihan, ngunit hindi lalabag sa mga pangunahing prinsipyo ng demokrasya. Ang hamon dito ay kung paano gagawa ng batas na malinaw, makatarungan at praktikal na maipapatupad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang debate tungkol sa anti-political dynasty bill ay nagpapakita rin ng mas malalim na usapin tungkol sa political culture ng Pilipinas. Sa maraming lugar, ang politika ay madalas na nakabatay sa personal na relasyon, pamilya at lokal na impluensya. Dahil dito, hindi madaling baguhin ang sistema sa pamamagitan lamang ng isang batas. Kailangan din ng pagbabago sa pananaw ng mga botante at sa paraan ng pamamahala ng mga politiko. Sa mas malawak na perspektibo, ang usapin ng anti-political dynasty ay konektado sa pangarap ng maraming Pilipino na magkaroon ng mas inklusibo at mas makatarungang pamahalaan. Kung ang sistema ng politika ay magiging mas bukas sa mga bagong leader, maaaring magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataan, mga profesional at mga leader ng komunidad na makilahok sa pamamahala ng bansa. Habang nagpapatuloy ang diskusyon sa loob ng Kongreso at sa publiko, malinaw na ang anti-political dynasty bill ay isa sa mga panukalang may potensyal na magkaroon ng malaking epekto sa direksyon ng politika sa Pilipinas. Kung ito man ay maipapasa bilang batas o hindi, ang debate na dulot nito ay nagbukas ng mahalagang pag-uusap tungkol sa kung paano mapapalakas ang demokrasya sa bansa. Sa huli, ang tunay na sukatan ng tagumpay ng anumang reforma sa politika ay hindi lamang kung ito ay naisabatas, kundi kung ito ay nagdudulot ng positibong pagbabago sa buhay ng mga mamamayan. Ang layunin ng demokrasya ay tiyakin na ang pamahalaan ay tunay na nagsisilbi sa interes ng sambayanan. Sa patuloy na talakayan tungkol sa political dynasty at sa mga reforma sa politika, umaasa ang maraming Pilipino na ang hinaharap ng kanilang bansa ay magiging mas bukas, mas patas, at mas tunay na kumakatawan sa boses ng bawat mamamayan.